Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-17 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Totoong Pag-uugali ni Adolfo, saknong 215 hanggang 231. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Totoong pag-uugali ni Adolfo. Araw ay natakbo at ang kabataan sa pag-aaral ko sa aking nananaw, bait ko'y luminis at ang karunungan, ang bulag kong isip ay kusang dinamtan. Natarok ang lalim ng pilosopiya, aking natutuhan ang astrolohiya, natantong malinis ang katakataka at mayamang dunong ng matematika. Sa loob ng 6 na taong lumakad, itong 3 dunong ay aking nayakap. Tanang kasama ko'y nagsisipang gilas, 10 ng maestrong tuway dili hamak. Ang pagkatuto ko'y anakihimala, 10 ni Adolfo'y naiwan sa gitna, maingay na lamang tagapamalita. Sa buong Atenas ay gumagala. Kaya nga at ako ang naging hantungan, tungo ng salita ng tao sa bayan, mula bata't hanggang katanda-tandaan ay nakatalastas ng aking pangalan. Dito na nahubdan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo. Kahinhinang asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Natanto ng lahat na kaya na namit ninyong kabaitang di taglay sa dibdib ay nang maragdag pa sa talas ng isip itong kapurihang mahinhit mabait. Ang lihim na ito'y kaya nahalata, dumating ang araw ng pagkakatuwa. Kaming nag-aaral baguntaot bata, sari-saring laro ang minunakala. Inulan ang galing sa pagsasayawan ayon sa musik at awit na saliwan. Larong bunot arnis na kinakitaan ng kani-kaniyang liksit karunungan. Saka inilabas namin ang trahedya ng 2 apo ng tunay na ina at mga kapatid ng nag-iwing amang anak at esposo ng Reyna Yocasta. Papel ni Eteocles ang naging tungkol ko at si Polinice na may kay Adolfo. Isang kaeskwela ay siyang nag-adrasto at ang nag-Yocasta ay bunying si Menandro. Ano'y nang mumulang ang unang batalya ay ang aming papel ang magkababaka nang dapat sabihing, ako'y kumilalat, siya'y kapatid kong kay Edipong Bunga. Nanlisik ang mata't ang ipinagsaysay ay hindi ang ditsyong nasa orihinal, kundi ang winikay ikaw na umagaw ng kapurihan ko'y dapat kang mamatay. Hinandulong ako, sabay nitong wika, nang patalim niyang pamatay na handa, dangan nakaiwas ako'y nabulagta sa 3 mariing binitiwang taga. Ako'y napahiga sa inilag-ilag sa sinabayang bigla ng tagang malakas. Salamat sa iyo, o Menandrong liyag, kundi sa liksi mo, buhay ko'y nautas. Nasalag ang dagok na kamatayan ko. Lumipad ang tangang kalis ni Adolfo. Siyang pagpagitna ng aming maestro at nawalan diwa kasama't katoto. Ano pat natapos yaong katuwaan sa pangingilabot at kapighatian. Si Adolfo'y di naman nabukasan noon di nahatid sa Albanyang bayan. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kabanatang ito ay tungkol sa tunay na ugali ni Adolfo na lumabas nang nagkaroon ng pagsubok sa Atenas. Nagpakitang tao lamang siya sa simula upang makuha ang respeto ng iba. Nang mapansin niya na nahigitan na siya ni Florante sa karunungan, nagsimula siyang mainggit. Ang inggit ni Adolfo ay humantong sa pagtatangkang patayin si Florante habang sila ay nagtatanghal ng isang dula sa kanilang paaralan. Sa huli, nabunyag ang tunay na ugali ni Adolfo na siya ay hindi tunay na mabait kundi puno ng galit at inggit kay Florante. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Natutunan ni Florante ang iba't ibang larangan tulad ng pilosopiya, astrolohiya at matematika.
Lumabas ang inggit ni Adolfo kay Florante dahil sa husay at kasikatan nito sa Atenas. Nagkaroon ng pagtatanghal ng dula kung saan gumanap si Florante at Adolfo bilang magkalabang karakter. Sa kalagitnaan ng dula, sinubukan ni Adolfo na saksakin si Florante, ngunit nailigtas siya ng kanilang kaibigan na si Menandro. Nabunyag ang tunay na ugali ni Adolfo at pinalayas siya pabalik sa Albania. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing tauhan, isang matalinong mag-aral na hinigitan si Adolfo sa talino at galing. Adolfo, isang estudyanteng nagpapanggap na mabait ngunit may lihim na inggit kay Florante. Tinangkang patayin si Florante. Menandro, kaibigan ni Florante na sumagip sa kanya mula sa tangka ni Adolfo. Maestro, ang guro na pumagitna at umawat sa gulo. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa Atenas, isang lugar kung saan nahubog ang talino at ugali ng mga pangunahing tauhan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Natarok, naabot o naunawaan ang kahulugan ng isang bagay. Pilosopiya, pag-aaral ng malalalim na kaisipan tungkol sa buhay. Astrolohiya, pag-aaral ng mga bituin at kanilang impluensya sa tao. Trahedya, isang dulang naglalarawan ng mabibigat na pangyayari. Kapurihan, dangal o karangalan. Maestro, guro o tagapagturo. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang tunay na ugali ng tao ay lumalabas sa harap ng pagsubok at hindi sa pagpapakitang tao lamang, maging totoo sa sarili at sa iba. Ang inggit at galit ay nagdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa pinagtutuunang tao kundi sa sarili ng taong nagkikimkim ng negatibong damdamin. Mahalagang maging mapanuri sa ugali ng mga taong nakapaligid sa atin dahil may mga tao na magaling magbalat kayo upang makuha ang tiwala ng iba. At diyan nagtatapos ang 17 kabanata ng Florante at Laura, totoong pag-uugali ni Adolfo. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.